Good day po mga farmers, isa namang panibagong vlog, isa namang panibagong video ang ating gagawin po ngayon, hapon na ito, tungkol po sa isang kahoy na matayog at saka malapit na pong unting mauubos po dito sa Pilipinas at saka tinatawag na endangered na po ito. Itong kahoy na ito po ay rosewood tree. Kung tatawagin dito sa amin sa Bisaya, ito po yung tuog tree. At saka hindi kalayuan nito, ito po yung rosewood tree o tuog, napakatayog talaga. At saka itong kahoy nito, kaunti na lang po. Ito po yung lugar. Lugar po mga ka-farmers kung saan pwede po tayong makahanap ng binhi o seedling ng rosewood tree o tuog. Dahil yung tuog magkaroon to ng seedling at saka napansin ko na tuwing magka-seedling lang po ito tuwing mayroong malakas na bagyo na dumaan sa amin. Hindi aabutan po ng isang buwan ng pagkatapos ng bagyo. Tiyak, mamulaklak po itong kahoy na ito. At saka ito ngayon, yung Typhoon Odette, malapit na pong magdalawang taon. At saka ito ngayon, marami pong mahanap po tayo ng seedling na rosewood tree. At saka ito ngayon, hahanap tayo ng seedling para maparami natin yung seedling at saka maitanim natin. At saka ito na po, ka-farmers. A few moments later. Mula dito ka-farmers, tanaw na po natin yung rosewood tree. Kung saan po, yan ang namumunga ng maraming bunga po ng seedling na ngayon na tuog rosewood tree. At saka dito tayo hahanap dahil ito rin ang lupain ko. At saka yung dahon at saka dahil yung bunga ng tuog na yan, dito yan karamihan na po ng hangin, nadala po ng hangin. Kaya maraming seedling po dito. At saka sa wakas na rin ka-farmers, nakahanap na rin tayo ng seedling. Ito na po yung seedling na tuog. Ito ating dadalhin doon sa bahay para ibaging, para magkaroon po at saka mailipat ng lugar na kaunti na po yung tuog. Para isang mother tree na rin po tatawagin. Ganito po ka-farmers yung seedling ng rosewood tree. Paisa-isa lang po at saka bihira lang po ito magkaroon po ng sanga. Pag magsanga man lang doon na sa taas. Ito po yung rosewood tree. At saka hahanap pa rin tayo ng seedling na medyo mas maliit-liit pa ito para hindi ganong mabigat dalhin. Ito na rin po yung dagdag na mga similya ng rosewood tree. Ito mga ka-farmers. At saka ito pa oh. At saka ito pa rin. Ito. Tamang-tama talaga to. Isidling dahil hindi pa ganong mataas. Mga ka-farmers. Tiyak. Mas maganda to talagang hindi pa ganong mataas. Ito na po ka-farmers, nakuha ko na po yung binhi o seedling po ng rosewood tree na ito. Tapos pala, alam po na natin yung rosewood tree na talagang mumunga lang po yan sa pag mayroon talagang malakas na bagyo. Yan po ang ugali ng rosewood tree. Pag walang bagyo, wala pong bunga yung rosewood tree dito sa Leyte.
Kaya nakita ko yung mga rosewood tree na namumunga na po. Malapit na pong magdalawang taon po yung mga binhi po nito. At saka ito na po, ka-farmers, ito na po yung nakuha ko na rosewood tree noong nakaraang araw. Kaya binabad ko sa tubig at saka ngayon ito na po ang pagbabaging ko, pag isa-isa, paglalagay po sa plastic. Pero yung plastic po ngayon, ito lang po ang available ko na plastic, yung size po 5x10. Kaya ito na lang ang pagtiyagaan ko to para importante talaga na mayroon tayong mapagtaniman na isang binhi, isang kahoy na endangered na po ito sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito po yung ito po, paulit-ulit po, rosewood tree seedling. Maglagay na po tayo ng lupa. Ito po yung lupa na talagang matataba talaga to. Halo po ito ng ipot po ng o dumi po ng manok galing po sa aming poultry house. At saka kasama na po yung lupa na matataba. Kaya talaga makikita po natin na talagang mataba yung lupa. Mas maganda talaga pag ginagamit natin lupa na mataba, lalo sa mga seedling. Saka, gagamit tayo ng ganito. At saka, para magandang kinalabas sa seedling, gagamit tayo ng lupa at saka lagyan na po natin kaunting tubig. Yan po ang natutunan ko dati nung ako po ay nag-seminar po. Kung paano magpalahi o magsidling. Ganito po. Para kumakapit to sa ugat po ng ating isisidling. Ganito po ka-farmers, yung lupa, lagyan ng tubig, saka sa tingin nyo, ano kayang gawin ko nito? Ano kayang iano ko? Ito po, bago ko ito ilagay itong rosewood tree na seedling, pag ano ko po na to, ng ginawa ko na lupa at saka may kasama pong tubig para kumakapit po dito. Kumakapit sa ugat. Ito na po, mayroon na pong kumakapit na mga lupa na nilagyan ko ng tubig at saka na iano ko po. Dahil palagi itong kumakapit sa ugat po ng ating tatanim na kahit ang plant sa seedling na itong rosewood tree. Saka i-adjust natin yung taas po ng ating seedling. Napaka-importante talaga nito ka-farmers yung pag-sisidling po ng ganito nga endangered na mga klaseng kahoy. Kakaunti na lang po dito sa atin.
Maganda kasi itong kahoy na ito dahil matataas, mahigit ano to, tutubo to, mahigit 100 feet. At saka yung canopy pa hindi pa gaano mataas. Kaya napaka-suitable talaga to sa mga intercropping na pananim. At saka ito na po, natapos na po yung paglalagay ng lupa sa plastic. At saka ginamitan ko pa ng lupa na may kasamang tubig po, yung gamot ng aking seedling. At saka dahil hindi to ano lang plastic, ginawa ko lang itong alternatibong plastic na hindi talaga ito bubaging na plastic. Kaya yung gawin ko nito, lagyan ng butas para pag halimbawa ilang araw na to dapat nadiligan, at saka yung tubig hindi dito mag-stagnant, lalabas kaunti. At saka mayroon pang paraan mga ka-farmers na hindi po mahihirapan at saka hindi po malaglag po yung ating ginawang seedling. Para madaling mabuhay po yung ating seedling, ganito po mga ka-farmers. Babawasan po natin dahon at saka puputulin ng kalahati. Pero hindi lahat-lahat ha. Dog. Ito na rin yung kalalabasan ng ka-farmers. Yung pinutulan natin ng dahon para hindi ito mahirapan mabuhay at saka hindi rin mabawasan yung dahon ng ating ginawang pangsidling o pagbaging ng rosewood tree. Sa wakas, natapos ko na rin yung pagbaging ko ng rosewood tree. Ito po yung matatawag sa Bisaya, dito sa Liti, at saka kahit sa Mindanao pa rin, ito ang tinatawag na tuog. Ito po yung seedling na rosewood tree. Endangered na po ito. Yung natapos kong nasidling, 18 po, 18 po yung na piraso po yung seedling na binaging ko ngayon. Saka ano na rin to, kailangan po natin ngayon na global warming na po, at saka climate change na tinatawag. Dapat po tayong mga farmers na maging responsable po o yung tinatawag na sustainable agriculture. Dapat po natin magtanim talaga to ng mga kahoy na mga gaganda, lalong-lalo na ganito na rosewood tree na endangered. Dapat nating ibalik at paramihin po ito. Saka salamat na rin po sa viewers na napanood itong video na to. Nakaka-inspire talaga na maging isang farmer at saka isang sustainable agriculture. Lalo magputanim po tayo ng kahoy. At saka salamat na rin po sa mga viewers.